Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, "Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan." Ang salita ng Diyos. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis, at nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin.
panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Ito ang pakiusap ng mga Griego, mga dayuhan kay Felipe. Pinaalam ni Felipe at ni Andres ang kahilingang ito kay Jesus. Ito rin sana ang damdamin natin. Ibig nating makita si Jesus. At ang misyon natin ay tulad ng ginawa ni Felipe at ni Andres. Ilapit kay Jesus ang mga tao na may ganitong damdamin, na may ganitong hangarin na mapalapit sila kay Jesus. Tandaan po natin, ang manliligtas ay hindi tayo, kundi si Jesus. Ang ating gawain lamang ay ilapit ang mga tao kay Jesus upang sila'y mapatawad, upang sila'y mapagaling, upang sila'y maligtas. Sa maraming simbahan, ngayong linggo ay binabalutan ang mga santo ng itim o violet na tela. Bakit kaya? Hindi lang binabalot ang larawan ng crucifix. Ito lang ang nakikita natin. Ang iba ay binabalutan. Ito'y pahiwatig na habang lumalapit na ang mahal na araw, ang ating atensyon ay dapat nandoon lang, nakatuon kay Jesus. Pero si Jesus na pinako sa krus. Gusto ninyong makita si Jesus? Tingnan ninyo at pagnilayan ninyo siya na nakapako sa krus. Tulad ng sinabi ni Jesus, kailangan itapon ang binhi sa lupa at mabulok sa lupa upang ito'y magkaroon ng bago at masaganang buhay. Ganito ang nangyari kay Jesus. Kailangan siyang mamatay. Kailangan siyang ilibing upang magkaroon ng bagong buhay. At ganun din ang mangyayari sa atin. Kailangan tayong mamatay sa ating sarili, sa ating pagkamakasarili upang magkaroon ng bagong buhay. Kung gusto nating makita si Jesus, kailangan natin siyang samahan sa kanyang pag-aalay ng sarili. Dapat tayong sumunod sa Kanya kung tayo ay naglilingkod sa Kanya. Sumunod sa Kanyang pag-aalay ng sarili. Itataas si Jesus sa krus upang ilapit ang mga tao sa Kanya. Pagtataas sa krus, pag-aalay ng Kanyang sarili. Pagtataas sa krus ay pagtatagumpay niya sa kamatayan. Dahil sa pag-aalay ni Jesus, kaya nagkaroon ng bagong tipan. Ito yung paksa ng ating unang pagbasa. At sinabi sa atin ni Propeta Jeremias na ang bagong tipan ay hindi nakasulat sa bato, tulad ng tipan na ibinigay ni Moises sa mga tao doon sa bundok ng Sinai, kundi nakasulat sa puso ng bawat tao. Kaya ito ay alam ng bawat isa. Kaya makikilala ng bawat isa ang Diyos kasi inilagay sa kanilang puso. Kailangan ng bagong tipan ay ang pagpapatawad. Ito'y katangian ng bagong tipan. Hindi babasagin ang tipan tulad ng batong binasag ni Moises dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Ngunit papatawarin ang hindi sumusunod sa bagong tipan. Kasi namatay na nga si Jesus para sa atin. Nandiyan na ang pagpapatawad para sa atin. Natanggap po natin itong bagong tipan noong tayo bininyagan. Kaya ang bagong tipan ay nakasulat sa puso ng bawat isa.
Nandyan po ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin upang maging katulong natin. Nagpapaala-ala sa atin ng mga aral ni Jesus at nagbibigay sa atin ng lakas upang ito'y magawa. Kung sakaling tayong magkamali, magkasala pa, nandiyan yung pagpapatawad niya. Bahagi tayo ng bagong tipan. Hanggang ngayon, patuloy tayong ipinagdarasal ni Jesus. Ganun niya tayo kamahal na namatay siya sa krus. Hindi niya tayo pababayaan sa ating pagkakasala. Kaya patuloy tayong pinapatawad niya. Papatawarin niya tayo. Kaya sa harap ng kasamaan, hindi tayo nadi-discourage. Hindi tayo natatalo ng kasamaan. Kasi nandyan ang patawad ng Diyos. Kailangan lang tayong magsisi upang matanggap ang patawad na ito. Ituon po natin ang ating pansin kay Jesus na ipinako sa krus para sa atin. Talagang pagnilaya natin, tingnan lamang natin siya ang kanyang pagmamahal sa atin. At dito po matatagpuan natin siya. Sana po gustuhin po natin palagi na makita si Jesus at mapalapit sa Kanya at matularan ang Kanyang kamatayan upang makiisa tayo sa Kanyang muling pagkabuhay.